Okay, magsimula tayo sa isang pamilyar na eksena. Para sa'yo na isang professional, siguro isang leader o kahit sino na may misyon sa buhay. May gagawin kang importante, isang meeting, isang malaking desisyon, isang proyekto. Ano yung madalas na unang-una nating ginagawa? Manalangin. Pero para sa karamihan sa atin, parang warm-up lang siya. Isang paghanda bago yung totoong laro. Yung spiritual na pambungad lang. Ngayon, paano kung may ibubulong sa'yo yung mga sources natin na may mas malalim at aminin natin, medyo nakakagamba lang katotohanan? Paano kung ang panalangin ay hindi lang pala paghahanda para sa misyon, kundi ito na mismo yung pakikilahok sa misyon. Hindi lang suporta, kundi ito mismo yung makina. Okay, himihin natin to. Ating susuriin yung ideyang to at titignan kung bakit itong pananaw na ito pwedeng magbago ng lahat. Mula sa personal mong buhay spiritual hanggang sa paraan ng pagpapatakbo mo ng team mo. Oo, at itong pagsusuri natin dadaan sa tatlong lente. Una, yung teolohiya ng intercession o pamamagitan. Dito, ang panalangin ay hindi lang paghimok sa isang malayong Diyos, kundi pakikiisa sa kanyang mga layunin na nangyayari na. Pangalawa, titingnan natin yung mga halimbawa sa Biblia at sa kasaysayan. May malinaw na pattern kasi diyan kung saan ang panalangin ang nagtutulak sa misyon, hindi lang suplemento. At pangatlo, aanyayahan ka naming isipin muli ang papel ng panalangin mula sa pagiging support role lang patungo sa pagiging isang frontline ministry. Sige, simulan natin dyan sa problema. Kasi aminin man natin o hindi, di ba? May tinatawag yung source mo na functional theology gap. Maganda pakinggan sa teorya, pero sa praktika, parang may disconnect. Eksakto. Yung functional theology gap, ito yung agwat sa pagitan ng ipinapahayag nating paniniwala at yung aktual nating gawi. Halimbawa, lahat tayo sasangayon na mahalaga ang panalangin. Pero sa araw-araw saan natin siya nilulugar, madalas pambungad lang ng meeting. Pero bihira nitong baguhin yung agenda mismo ng meeting, di ba? Oo, o ginagamit natin bilang crisis response. Tama. Kapag wala na tayong kontrol o bilang private spirituality. Paraan para kumalma bago harapin yung magulong mundo. Parang sinasabi nating health is wealth pero araw-araw tayong kumakain ng fast food. May malaking agwat sa sinasabi nating pinaniniwalaan at sa ginagawa natin. At dito pumapasok yung isang imahe na talagang tumatak sa akin. Yung imahe ng waiting room? Hindi niyan. Inihahalin tulad ng isang source, yung panalangin sa isang waiting room. Isang lugar na, oo, kailangan. Kagalang-galang, komportable pa nga. Pero hindi ito yung lugar kung saan nangyayari yung tunay na aksyon. Parang nasa lobby ka lang, habang yung board meeting kung saan nangyayari lahat ng desisyon nasa loob. Nakakabahalang isipin na baka ganyan nga ang tingin ng marami sa atin sa panalangin. At yung resulta nito, subtle pero malala. Dahil sa mentalidad na yon, yung mga leader nauubos. Nakaka-experience sila ng burnout kasi sinusubukan nilang dalhin yung isang spiritual na responsibilidad gamit lang yung lakas ng tao. Nawawala rin yung discernment o malinaw na pagkilatis. Mas nangingibabaw yung pagkaapurado kaysa sa pakikinig sa Diyos. At ang pinakamatindi, yung ministeryo o trabaho, nagiging isang bagay na ginagawa natin para sa Diyos, imbes na isang bagay na ginagawa nating kasama ang Diyos. Teka, pero kung ang panalangin ay mismong trabaho na, di ba't mas nakakapagod pa yon? Parang dinadagdagan pa natin yung to-do list ng isang busy ng leader. Magandang tanong yan. At dyan mismo yung sentro ng pagbabago ng pananaw. Oo, trabaho siya, pero ibang klase ng trabaho. Hindi ito pag-ubos ng sarili mong limitadong lakas, kundi pagkuha ng lakas mula sa isang walang hanggang pinagmumulan. Kapag ang panalangin ng misyon, nagbabago yung source ng energy mo, mula sa sarili mong galing patungo sa kapangyarihan ng Diyos. Ang burnout, nangyayari yan kapag tayo yung nagpapasan. Ang pakikilahok sa panalangin, paglilipat yan ng pasanin sa Kanya. Okay, malinaw yan.
Ngayon, paano to sinusuportahan ng kasulatan? Kasi kung totoo to, dapat makikita natin to sa mga kwento sa Biblia, di ba? Sinasabi sa mga source mo na ang panalangin hindi warm up, kundi ang mismong arena. At ang kawili-wili rito, yung mga halimbawa sobrang linaw at hindi maikakaila. Kunin natin si Moises. Oo, sa bundok ng Sinai, Exodus 32. Tama, habang nasa itaas siya para tanggapin yung kautusan, sa ibaba, yung mga Israelita gumagawa na ng ginintuang guya. Nang sabihin ng Diyos na pupuksain niya sila, anong ginawa ni Moises? Hindi siya bumaba para pagalitan sila, hindi siya nag-organize ng meeting. Ang una at pinakamahalaga niyang ginawa ay ang mamamigitan. At hindi ito yung mahinahong pag-uusap, di ba? Parang matinding negosyasyon ito sa harap ng Diyos. Isang matinding pakikipagguno ng kalooban. Tumayo siya sa puwang, sabi ng Salmo 106. Nakipigtalo siya sa Diyos. Hindi dahil sa rebelyon, kundi dahil sa pag-ibig sa bayan at pag-unawa sa karakter ng Diyos. Ipinapaalala niya sa Diyos yung mga pangako niya kay Abraham. Yung esenang yon, pinapakita na yung pinakamabigat na bahagi ng pamumuno ni Moises hindi nangyari sa harap ng tao, kundi sa harap ng Diyos sa panalangin. Yung panalangin niya ang naging sentro ng aksyon na nagligtas sa isang buong bansa. Okay, naiintindihan ko yung teolohiya pero sa totoo lang, medyo mahirap isipin kung yung panalangin ni Moises nagpabago sa kahihinatnan ng Israel. Ibig sabihin ba nito na kung hindi siya nanalangin, iba ang nangyari? Ganun ba kalaki yung epekto ng panalangin natin? Yan mismo yung misteryo at yung bigat ng invitasyon. At yung mga source ang sinasabi nila ay oo, hindi dahil nagbabago yung isip ng Diyos na parang tao, kundi dahil sa kanyang soberanya, pinili niyang isama yung panalangin ng kanyang bayan sa pagsasakatuparan ng kanyang mga plano. Tingnan mo yung aklat ng Gawa. Ang Pentecostes, sumiklab yan hindi pagkatapos ng isang strategic planning session, kundi habang sila ay nagkakaisa sa pananalangin. Hindi sila nag-strategize, nagdasal sila. Eksakto. At nang sila yung inusig, anong ginawa nila? Hindi sila nag-organisa ng protesta o gumawa ng PR statement. Bumalik sila sa kanilang komunidad at sama-samang nanalangin. At ang resulta? Sabi sa Gawa 4, naibigan dakong pinagkakatipunan nila at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo. Ipinahayag nila na may katapangan yung salita ng Diyos. Ang panalangin, hindi lang nagbigay sa kanila ng pakiramdam ng katapangan. Ito yung mismong mekanismo na naghatid ng kapangyarihan para kumilos sila ng may katapangan. Yung panalangin ang nagtulak sa misyon, hindi lang naghanda para dito. Malinaw sa akin yung pattern, pero ano yung teolohiya sa likod nito? Bakit ganito kumilos ang isang makapangyarihang Diyos? Diyan pumapasok yung konsepto ng relational sovereignty. Medyo malalim tong ideya na to. Ang ibig sabihin nito, hindi nababawasan ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay nananatiling may ganap na kontrol. Ngunit sa kanyang pag-ibig at karunungan, pinipili niyang kumilos na kasama ang kanyang bayan. Bigyan mo kami ng isang analogy para mas maintindihan yan. Isang magandang paraan para isipin to ay parang isang master artist na nag-aanyaya sa isang apprentice na hawakan din yung brush at magpinta sa canvas. Hindi dahil kailangan ng master artist ng tulong. Hindi rin dahil hindi niya kayang tapusin yung obra maestra ng mag-isa. Ginagawa niya to kasi gusto niyang ibahagi yung proseso ng paglikha dahil yung relasyon niya sa apprentice kasing halagaan ng mismong artwork. Ganun ang Diyos. Sovereign pa rin siya, pero sa kanyang biyaya, isinasama niya tayo sa kanyang gawain. Wow! Binabago niya ng lahat. Kaya pala ang panalangin ay hindi tungkol sa pagbabago ng isip ng Diyos. Tama, ito ay tungkol sa pag-ayon, alignment, pag-ayon ng ating sarili sa kanyang kalooban na kumikilos na. Hindi natin siya hinihimok, tayo yung lumalapit at nakikiisa sa kung ano na ang kanyang ginagawa. At ito rin yung mas malalim na kahulugan ng pagtayo sa puwang o standing in the gap na binanggit sa Ezekiel. Hindi to isang ligtas o pasibong gawain. Ito ay isang responsibilidad sa ilalim ng tipan, isang covenantal responsibility na may tunay na kahihinatnan. Nag-iiwan ng puwang ang Diyos para sa pagkilos ng tao at ang kawalan ng panalangin may tunay na epekto sa mundo. Kung gayon, ang ibig sabihin nito,
Ang panalangin ay hindi lang paghingi ng tulong sa isang malayong Diyos, kundi isang aktibong pagtugon sa isang imbitasyon mula sa isang Diyos na kasalukuyang kumikilos. Binabago nito yung pinakapangunahing tanong sa ating panalangin. Mula sa ano ang gusto kong ipagawa sa Diyos, ito ay nagiging, Panginoon, saan ka kumikilos at paano mo ako inaanyayahang makiisa? Yung pananaw, nagbabago mula sa pagiging sentro natin tungo sa pagiging sentro ng Diyos. At kapag nangyari yan, nagkakaroon to ng napaka-practical na epekto sa araw-araw na buhay. Oo, pag-usapan natin yan. Para sa iyo na nakikinig, sa personal mong buhay, anong itsuna nito? Naalala ko tuloy noong nagsisimula pa lang ako sa trabaho. Ang dasal ko lang araw-araw, Lord, sana hindi ako mapagalitan ng boss ko ngayon. Isang, defensive na panalangin. Pero ang sinasabi ng mga source mo dito, dapat pala ang tanong ko, Lord, ano ang misyon mo para sa team na ito at paano ako makikibahagi sa pagpapala at pagunlad nito? Napakalayo ng diferensya, di ba? Ang pagbabago ay mula sa pagtingin sa panalangin bilang isang checklist, patungo sa pagiging isang attentiveness, isang mapagmasid na pakikinig. At yung focus nagbabago, hindi na ito tungkol sa ano ang sasabihin ko sa Diyos, kundi ano ang sinasabi ng Diyos at ano ang kanyang ginagawa ngayon. Ang panalangin ay nagiging isang paraan ng pagiging present sa Kanya sa gitna ng ating mga gawain, hindi isang pagtakas mula sa mga ito, sa titulo o sa karanasan, kundi sa malapit na relasyon sa Diyos na nahuhubog sa panalangin. Sa praktika, ang ibig sabihin nito, isama mo ang panalangin sa mismong proseso ng paggawa ng desisyon. Hindi lang bilang seremonya sa simula. Maglaan ng oras sa meeting ninyo, hindi lang para mag-report ng mga nagawa, kundi para sama-samang makinig at magtanong, saan tayo tinatawag ng Diyos bilang isang team? Hayaan mo ang panalangin ang humubog ng mga prioridad ninyo, hindi lang yung magbabasbas sa mga resulta na napagdesisyonan nyo na. Ibig sabihin, ang prayer meeting ay hindi na lang isang hiwalay na event. Ang mismang business meeting, nagiging prayer meeting na rin. Sa esensya, oo. Nagiging isang espasyo ito para sa discernment. At konektado yan sa huling punto, yung epekto nito sa isang komunidad o simbahan. Ang pagbabalik sa corporate prayer, yung sama-samang pananalangin, bilang sentral na gawain ay napakahalaga. Ayon sa mga source, kapag ang pananalangin ay nagiging komunal, yung mission, nagkakaroon ng linaw, direksyon at kapangyarihan. Nagiging isang discerning na komunidad sila, isang grupo ng mga tao na may kakayahang kilatisin yung pagkilos ng Diyos sa gitna ng ingay ng kultura. At kapag may ganong klaseng komunidad, nagkakaroon sila ng tapang, di ba? Nagkakaroon ito ng tapang na maging propetiko, na magsalita at kumilos ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lang ayon sa kung ano ang popular, ligtas o praktikal. Ang pinagsama-samang panalangin ang nagiging makina na nagtutulak sa komunidad na tuparin ang mission nito sa mundo, hindi lang para panatilihin yung mga programa sa loob ng simbahan. Sa huli, ang paglalakbay na ito sa mga sources mo ay nag-aanyaya sa isang malaking pagbabago ng pananaw. Mula sa pagtingin sa panalangin bilang isang warm-up, isang waiting room o isang support system, patungo sa pagkilala dito bilang ang mismong makina, ang frontline at ang tunay na trabaho ng pananampalataya. Hindi ito paghahanda para sa misyon, ito ay pakikilahok sa misyon. At nagbubungas ito ng isang mahalagang tanong para sa iyo na pag-isipan. Isang tanong na inihain mismo ng mga source na ibinahagi mo at sana'y baunin mo. Paano kung ang mga pinakamahalagang kilos ng pagsunod sa iyong buhay ay hindi mangyayari sa mga meeting, sa mga sermon o sa mga estratehiya, kundi sa patuloy at matamang pananatili sa presensya ng Diyos sa panalangin?